Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year sa inyong lahat. Wish ko po sa inyong lahat na maging successful lahat ng trabaho nyo at saka maging mabuti po ang kalagayan. So nasa good health sana good health lagi para tuloy-tuloy po ang trabaho. At saka update ko lang po yung tungkol sa mga nagtatanong tungkol sa mga tax refund kasi kadalasan sa ating mga OFW ngayon na nakauwi na sa sariling bansa, lalo't lalo na po yung end of contract na po sila, reach limit ng 12 years dito sa Taiwan. So maraming nagme-message sa akin or tumatawag nga po nagtatanong tungkol sa tax nila. Bakit wala daw po silang mairipan? Kabayan kung kayo po ay monthly binabawasan sa sahod nyo habang nagtatrabaho pa kayo sa factory, sa companies nyo. So talagang meron po kayong makukuhang refund niyan. So meron tayong isang kaibigan na laging nagchat-chat, bakit daw po wala pa ang kanyang tax, and then tinatanong ko kung sino po yung naka-authorize sa kanya. Kasi kung sino po ang naka-authorize sa tax nyo, so sila po ang dapat mag-claim doon. Sila yung onora ng Tax Bureau kung sino po ang mga naka-authorize sa inyo. Kasi with required po yun sa mga information sa inauthorize nyo at saka sa inyo. Magbigay lang po kayo ng copy ng ERC at saka yung copy ng passport number, passport nyo with signature kasi yan po ang babasihan. So, mabe-verify yan po doon kasi ngayon po ang sinasabi nila is dineposito na sa account. So, actually yung account natin kabayan mula po last year, middle of March, so marami pong mga bank account na hindi na magagamit once kayo ay mag-exit. Kaya ang ating mga tax refund, kung doon po nila pinadala, so talagang hindi po yun makukuha nyo. So, pwede pong mag-follow up yung iyong inauthorize doon kasi sila po ay pwedeng inquire sa Tax Bureau mismo kung ano yung dahilan at saan napunta ang iyong refund. Kasi hindi naman din po pwede na hindi nyo makuha yun. So, sa inyo po talaga yun. So, sana yung mga nagtatanong, ito ay isang idea na makakuha kayo. Kung usually naman kasi yung ating mga OFW pag-exit is naka-authorize sa broker. So, follow up nyo na lang yung iyong broker kung ano po yung mga kailangan para maibigay nyo at maasikaso nila kasi sayang din naman po yung inyong refund. So, malaki na po yun sa Pilipinas. So, i-compare mo dito sa Taiwan kung nakakuha kayo ng mga around 15 to 30. So, yan po ay parang isang sahuran na yan sa Pilipinas ng isang manager, di ba? So, sayang naman po, pwede niyong magamit yun sa pangangailangan niyo. Kaya i-follow up niyo yung broker or kayong kaibigan niyo na naka-authorize sa inyo. So, tungkol naman po sa mga bangko na sabi nila nag-exit na sila doon, dineposito. Yung mga dito sa Taiwan ngayon, totoo po yun na hindi na po nag-auto lock na po yung bangko nyo once nag-exit na kayo. So, ang gagawin lang po dyan, kung nasa ibang bansa na kayo, so maaari kayong mag-contact doon sa mga kaibigan or kung sino yung i-authorize nyo. So, ang kailangan lang dyan, yung ERC nyo, passport, at saka authorization letter. Kailangan yung ipa-authenticate doon sa MECO, din kung sino yung padala nyo sa Taiwan, so ipadala mo doon sa taong authorized nyo para maasikaso yun. Para yan po ang dadalhin doon sa bangko para kumbaga i-follow up kung talagang natanggap pa or wala. Kung wala naman po, sabihin ng bangko na hindi pumasok. So, kung saan ang location nyo sa working area nyo nung habang nandito pa kayo sa Taiwan, so pwedeng pumunta doon sa Tax Bureau ng district kung saan kayo nag-work. Pwede nyo i-verify kung successful po ba ang pag-deposito nila doon sa account na iniwan mo. Kasi merong iba na talagang hindi na nagamit, so hindi po yan naging successful. Kahit sabihin ng broker na okay, ang application doon ay auto-deposit na po yun, naka-automatic na doon sa account nyo. Since wala kayo na sa Taiwan, so hindi po yun mag-successful. Kaya pwede nyong i-follow up through your friends, through your authorized person, kung ano yung karapat-dapat nyong gawin. Then, cooperation lang po para maasikaso ang mga kailangan nyo. Sana itong video na to ay nakakatulong sa inyo. So, konting information para sa mga nagtatanong. Maraming salamat po.